Disclaimer: ang podcast na ito ay for informational and educational purposes only gamit ang artificial intelligence or AI na pwedeng magkamali. Kaya kung meron kayong mga mahahalagang desisyon, ay maari lamang na kumonsulta sa mga eksperto o propesyonal. Ang kapangyarihan ng mindset. Kamusta, kaibigan? Ngayon pag-uusapan natin ang isang bagay na sobrang simple pero sobrang makapangyarihan, ang mindset. Alam mo ba, ang paraan ng pag-iisip mo ay literal na pwedeng baguhin ang takbo ng buhay mo? Hindi ito exaggeration, hindi ito hype. Totoo ito. At kung makikinig ka hanggang dulo, baka magbago ang pananaw mo sa sarili mo, sa mundo, at sa kung ano ang posible para sa'yo. Ano ba ang mindset? Ang mindset ay ang koleksyon ng paniniwala mo tungkol sa sarili mo, sa ibang tao, at sa mundo. Para itong lente na ginagamit mo para makita ang lahat ng nangyayari sa paligid mo. May dalawang pangunahing klase ng mindset. Fixed mindset. Ito yung paniniwala na ang talento, katalinuhan, at kakayahan ay nakaset na. Kung hindi ka magaling ngayon, di sorry na lang. Growth mindset. Ito naman yung paniniwala na pwede kang mag-improve, na kahit hindi ka magaling ngayon, pwede kang gumaling, pwede kang matuto, pwede kang magbago. At guess what? Ang mindset mo, hindi yan permanent. Pwede mo siyang baguhin, pwede mo siyang i-reprogram. Bakit makapangyarihan ang mindset? Kasi ang mindset mo ang nagdidikta kung paano ka magre-react sa buhay. Kapag may problema, ang taong may fixed mindset ay susuko agad. Pero ang taong may growth mindset, titingnan ang problema bilang oportunidad para matuto. Halimbawa, may isang tao na gustong magsimula ng negosyo, pero natatakot siya. Sabi niya, hindi ako magaling sa math, baka malugi ako. Fixed mindset yan. Pero kung ang mindset niya ay, hindi pa ako magaling sa math, pero pwede akong matuto. Boom! Growth mindset. At yung simpleng shift na, yon, pwedeng magbukas ng daan para sa success. Mindset versus reality. Maraming tao ang nagsasabi, ganito na talaga ako. Pero ang tanong ko, sino ang nagsabi niyan? Ikaw ba? O yung environment mo? Yung pamilya mo? Yung mga kaibigan mo? Yung mga taong nagsabi sa'yo na hindi ka magaling? Ang mindset ay hindi katotohanan. Isa lang itong perspective. At kapag binago mo ang perspective mo, babaguhin mo rin ang realidad mo. Paano baguhin ang mindset? Okay, practical tayo. Paano nga ba? 1. Maging aware sa self-talk mo. Lahat tayo may inner voice. Tanungin mo, ano ba sinasabi ng boses na to sa akin? Kung puro negative, hindi ko kaya, wala akong kwenta, kailangan mo siyang i-challenge. 2. Gamitin ang salitang pa. Hindi ko pa kaya. Hindi pa ako magaling. Yung pa na yan, nagbibigay ng pag-asa, nagbubukas ng posibilidad. 3. Surround yourself with growth-minded people. Kung ang mga kausap mo araw-araw ay puro reklamo, puro takot, puro limitasyon, mahahawa ka. Pero kung ang mga kasama mo ay mga taong naniniwala sa posibilidad, sa pag-unlad, sa growth, mag-iiba ang pananaw mo. 4. Celebrate effort, not just results. Hindi lang yung nanalo ako, kundi nag-practice ako araw-araw. Hindi lang na-promote ako, kundi nag-aral ako kahit pagod ako. Yan ang mindset ng mga taong nagtatagumpay. Mindset is a muscle. Isipin mo ang mindset mo na parang muscle. Kung hindi mo siya ginagamit, nanghihina siya. Pero kung araw-araw mong pinapalakas sa pamamagitan ng tamang self-talk, tamang environment, tamang habits, lalakas siya. At kapag malakas na ang mindset mo, kahit anong pagsubok, kahit anong failure, kahit anong rejection, hindi ka matitinag. Final thoughts. Ang kapangyarihan ng mindset ay hindi magic. Hindi ito instant, pero ito ay real. At ito ang foundation ng lahat ng success, happiness, at fulfillment sa buhay. Kung gusto mong magbago ang buhay mo, huwag mong unahin ang pera, ang trabaho, o ang relasyon. Unahin mo ang mindset mo. Dahil kapag tama ang mindset mo, lahat ng bagay ay pwedeng sundan. Alam mo,
May panahon sa buhay ko na sobrang dami kong gustong gawin pero lagi akong nauudlot. Gusto kong magsimula ng podcast pero iniisip ko, sino ba naman ang makikinig sa akin? Gusto kong magturo pero sabi ko, hindi ako kasing galing ng iba. Gusto kong mag-share ng ideas pero natatakot ako sa judgment. Hanggang sa isang araw may nakausap akong mentor. Sabi niya sa akin, kung hindi mo pa kaya ngayon, ibig sabihin may room ka para lumago. At yan ang pinakamagandang lugar para magsimula. Doon ko na-realize, hindi pala ako kulang, hindi ako late, hindi ako mahina. Kailangan ko lang baguhin ang mindset ko. At nung ginawa ko yon, unti-unting nagbago ang lahat. Nagkaroon ako ng confidence, nagkaroon ako ng clarity, at higit sa lahat, nagkaroon ako ng momentum. Quote to remember. Whether you think you can or you think you can't, you're right. Henry Ford. Simple lang pero sobrang totoo. Kung naniniwala kang kaya mo, gagawa ka ng paraan. Kung naniniwala kang hindi mo kaya, hahanap ka ng dahilan. Call to action. Ngayong tapos mo ng pakinggan to, may tanong ako sa'yo. Ano ang mindset na gusto mong buuin simula ngayon? Hindi mo kailangang maging perfect. Hindi mo kailangang magbago agad-agad. Ang kailangan mo lang ay magsimula. Ngayong linggo, subukan mong i-observe ang self-talk mo. Pag may negative thought, palitan mo ng hindi pa. Pag may takot, tanungin mo ang sarili mo, paano kung kaya ko pala? At kung gusto mong i-share ang journey mo, message mo ako. Gusto kong marinig ang kwento mo. Gusto kong makita kung paano ka lumalago. Dahil sa dulo ng lahat ng to, ang tunay na kapangyarihan ay nasa isip mo at ikaw lang ang may hawak ng susi. Mindset sa panahon ng failure. Kamusta, kaibigan? Ngayong episode, pag-uusapan natin ang isa sa pinaka-universal na karanasan sa buhay, failure. Lahat tayo dumaan na rito. Pero ang tanong, paano ka magre-react kapag bumagsak ka? At mas mahalaga, ano ang mindset mo sa panahon ng failure? Failure hurts, pero hindi ka dapat tumigil. Alam mo, hindi ko sasabihin sa'yo na madali ang bumagsak. Hindi ko sasabihin na okay lang yan kung nasaktan ka, kung nawalan ka, kung nadapa ka. Kasi totoo, masakit, nakakahiya, nakakababa ng loob. Pero ang failure, hindi siya dulo, hindi siya period. Failure is a comma, isang pahinga, hindi pagtatapos. Mindset shift, failure as feedback. Ang taong may fixed mindset, kapag bumagsak, iniisip, hindi talaga ako magaling. Hindi para sa akin to, sayang lang effort ko. Pero ang taong may growth mindset, kapag bumagsak, iniisip, ano ang natutunan ko? Ano ang pwede kong baguhin? Paano ako babangon? Failure is not rejection. Failure is redirection. Personal story. May panahon sa buhay ko na sobrang excited akong mag-launch ng isang project. Pinaghandaan ko. Pinagpuyatan ko. Pero nung lumabas na, halos walang sumuporta. Walang views. Walang feedback. At ang sakit, parang sinampal ng realidad. Ang una kong naisip, baka hindi talaga ako para dito. Baka hindi ako interesting. Baka hindi ako enough. Pero nung tumahimik ako, tinanong ko ang sarili ko, kung hindi ito ang tamang paraan, baka may mas tamang paraan. Kung hindi ito ang tamang timing, baka may mas tamang timing. Kung hindi ito ang tamang audience, baka hindi pa sila handa. At doon ko na-realize, hindi ako nabigo. Nag-evolve lang ako. Reframe failure. Subukan mong i-reframe ang failure mo. Hindi bumagsak ako, kundi nag-try ako. Hindi wala akong nakuha, kundi may natutunan ako. Ang mindset sa panahon ng failure ay hindi denial. Hindi mo kailangang magpanggap na okay ka, pero kailangan mong maniwala na may saysay ang pagkadapa mo. Quote to remember, I never lose. I either win or learn. Nelson Mandela, simple, powerful. At yan ang mindset ng mga taong hindi sumusuko. Call to action. Ngayong linggo, gusto kong gawin mo to. 1. Balikan ang isang failure mo. Hindi para saktan ang sarili mo, kundi para aralin ito. 2. Isulat ang natutunan mo. Kahit isa lang,
kahit maliit. 3. Gamitin ang natutunan mo para sa susunod mong hakbang. At tandaan, ang failure ay hindi kabawasan sa pagkatao mo. Hindi siya sukatan ng worth mo. Failure is proof that you tried, and trying is always better than staying stuck. Kung may failure kang gusto i-share, message mo ako. Gusto kong marinig kung paano ka bumangon. Dahil sa bawat kwento ng pagkadapa, may kwento rin ng pagbangon. At baka yung kwento mo, yun ang kailangan marinig ng ibang tao.